What is idolatry? Yung mga nasa Old Testament po, di ba? Sila Baal, kahit anong Diyos, di ba? Whether likha ng kamay, whether yan ay bato, whether yan ay physical, o yung sa Greeks kay Paul, di ba? Idolatry can also be something good that we make ultimate. So mga kapatid, pwedeng pamilya ay maging idolatry. Paano? Pag mas importante ang ating pamilya sa Diyos. Okay? Career. Sabi nung iba po, gagawin ko lahat sa aking pamilya. Ang career po ay pwedeng maging idolatry. Ito po yung halo ng kung saan uhaw ang soul mo, kung nasaan ang pag-iisip mo, kung nasaan ang pagnanais mo, kung anong importante sa iyo. Maraming kahulugan ng idolatry, ang tinutukoy mo aral ko yan, ngunit kulang ka sa paliwanag. Ang ganyang kasong tinutukoy mo, patungkol sa magulang o mahal sa buhay ay diyan idolatry ngunit sinasamba sa aspetong nililingkuran o minamahal o nare-revere. Ngunit di tinuturing na makapangyarihan o Diyos Diyosen, sa halip ay Diyos. Di nyo ba alam sinabi ng Diyos, kayo mga Diyos, tandaan nyo lang ang aral na make God first, kaya anumang napakalaking paglilingkod at pagmamahal o pagsamba sa mga minamahal sa buhay ay ikinakagalak ng Diyos maliban sa kung mahigitan nito ang pagmamahal at paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Pangalawa, ngunit anumang lalang kasama na ang tao, kung ang lubusan na pagsilbi ay di kayon-ayon, tulad ng ritual, yan ay matatawag na idolatry bilang pagsamba na naituturing o kaya tinuturing na Diyos Diyosen. Ang mga idols na mula sa pagkaimahe at sinasamba na nililingkuran at tinuturing na makapangyarihan o Diyos Diyosen, iba lahat yan kaysa pagsamba sa Diyos kasi ang Diyos, sinasamba bilang linilingkuran at tinuturing na makapangyarihan sa lahat at may lalang ng lahat, at iba rin yan sa mga pagsasalarawan na may mga kaugnayan sa Diyos, na kahit mahalin ng lubos, basta't wag maituring o kaya't wag ituring na Diyos Dayosan. Tandaan nyo, sa Bible ay may dalawang uri ang katukoyan ng gods o Diyos. Ang gods, Diyos, na mga tagasunod ng Diyos, at gods, Diyos, na Diyos Diyosen.